Ngayon, tutungo naman tayo sa final conclusion ni Bro Trotsky. Bro Trotsky, handa ka na ba? Sige po, Brad. Okay po. Okay. Pag nagsalita ka, mag-umpisa ang timer. Okay, sige. Start now. Ang punto ng paksa, yung 30-19 na hula. At ito po, ang paniniwala po namin ay matutupad ito sa Iglesia ng Diyos, which is ang aming samahan sa panahong ito. Sa panahon na paglitaw, merong kasing bayan ng Diyos. Tama ang Jeremias, tama. Sinabi yan kay hulayan kay Israel. Ang punto dito, yung Israel, tapos ng panahon ng Israel, si propeta Jeremias, hindi lang po siya propeta sa Israel, propeta siya ng mga bansa. So, propeta rin siya sa Pilipinas kung propeta siya ng mga bansa. Yon. Ngayon, may tiyak kasi merong panahon na paglitaw ng bayan ng Diyos natupad after ng pagkatayo ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. Merong bayan ng Diyos na hinulaan na lilitaw sa mga huling araw, which is yan sa panahon natin natupad. May katunayan yan yung sinabi nga, ang katunayan yan ang huling bayan ng Diyos na babangon, yung itinayo nga ng Panginoong Jesucristo na sa Mateo 16:18 yun. Tapos, yung Jeremias 30:19, 22, 24, hula yan dun sa bayan ng Diyos nalilitaw. Hindi lang po sa Israel yan. Ang tinututulan po ng ating kausap ay hindi raw po yan sa MCGI. Hindi magpalitaw ka ng samahan ng relihiyon na tinatawag na bayan ng Diyos na tumutupad dyan. Wala naman siyang... Kasi sabi niya nung nakaraan, ang Iglesia ni Cristo nagpapasalamat. Ang Sabadista nagpapasalamat din. Ang Jehovah nagpapasalamat din. Ang tanong doon, sila ba yan? Kahit sino naman pwede magpasalamat Pwede rin nagpapasalamat-salamatan lang. Ngayon, yung hula na yan, dapat maipalitaw mo kung kanino talaga sa panahon ngayon. Kasi ang pag-uusap dyan, hindi naman tayo nag-uusap sa panahon lang ng Israel noon Kasi may bayang hinuhulaan na bayan ng Diyos. Yun ang makikilala yung bayan ng Diyos. Sabi nga sa Daniel 12:4-9 hanggang 10, kung kailan yung kaunlaran ng kabihasnan, dun lilitaw yung bayang hinuhulaan ng Diyos. Tiyak yon sa panahon ng mga huling araw, babangon ang bayan ng Diyos na yon. Bakit tiyak? Sabi dun sa Mateo 24:3 hanggang 8, huwag na natin basahin, mamahaba. 21 hanggang 22. Tiyak na huli yun. Saan babangon? Saan babangon at paano yun makikilala? Yung bayan ng Diyos na yon. Yun yung panahon ng kaunlaran, kung saan maunlad na ang panahon ng kabihasnan. Di ba may hula rin kung ibabasahin natin yung Isaiah 41, 4-5, di ba hula din yun? Yun ang bayan ng Diyos yun. May mga pulo ng silanganan, 24:15, 66, 18 hanggang 19. May magliligtas pa sa silanganan. Yun ang tinutukoy po namin na nakatutuparan ng bayan na yon. Hindi lang yung bayan nung una, nung Israel. Kasi kanina nga, tinanong ko ang glory po ba ng Israel nung una ay yung glory nun, napunta dun sa glory ng itinayong iglesia ng Panginoon. Yung iglesia na itinayo ni Kristo, napunta ba ang glory nung Israel na yon? Sabi niya, oo. Ito yun din pala, matutupad din dun, magpapasalamat din yun. Yung bayan na yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo, so nangangalugan, hindi lang nung Israel yon. Ang idinidiin ni Dark Knight, ay doon lang sa granting na, pero tapos na po yun, wala na po yun So, ibig mo ba sabihin, ang pagiging propeta ba, na prophetic si Jeremias, tapos na, paso na? Hindi, naganap pa nga nung panahon ng apostolat ng Panginoong Jesucristo At magaganap din yan. At naganap na nga. Maglitaw nga kayo kung sino ang linggo-linggo na nagpapasalamat. Meron ba? O baka mid-year pasalamat lang, tsaka year-end pasalamat lang.
Ang sabi ng Biblia, kayo'y maging mapagpasalamat. Sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. Hindi na sinabing sa kanila magmumula ang pasalamat o nagpapasalamat. Mapagpasalamat, yun ang banggit ng Biblia. Sa lumang tipan at sa bagong tipan. Yun ang pinupunto ko dito. O granting na nga, oo, tama ka. Oo, nandun na yung yung Jeremias na yan, natupad noon. Hindi na ba matutupad yan? Tinanggap mo na nga yung glory ng Israel. Yung iglesia ng mga panganay na Israel, na tinatawag na iglesia nung una. Yung glory nun, ganun din ang naging glory nung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. At kami naniniwala, yung same glory nun, mapupunta dun sa bayang lilitaw, yung bayan ng Diyos sa mga huling araw, sa kapanahunang ito. Na pinaniniwalaan at pinaninindigan namin, na hindi ko lalayasan, kagaya ng ibang lumayas, sa iglesia ng Diyos. Members Church of God International, yun po ang aming stand. Kahit pasikot-sikutin pa kami, kahit ano pang paninira or ano man ang sabihin ninyo, wag lang kaming magmamataas ng isip, gaya ng iba na mga manggagawa na nagmataas. Doon po kami nakaanib sa bayan ng Diyos na yon. Na totoong natupad yung hula sa mga pulo ng dagat, sa silanganan, magliligtas sa silanganan. O yung bayan na yun, kailanman, tawag nito, sasamahan ng Diyos yun. Pero kung ang hula, sinasabi mo sa Israel, hindi naman sa Israel lang yun nung una eh. Natupad nga yun sa unang siglo, tapos hanggang ngayon natupad yan eh. Kung may maipapalitaw ka na iglesia o bayan ng Diyos ngayon na hindi na tumutupad niyan, hindi MCGI, sige, magsama-sama tayo ron. Pero kung wala, mananatili matatag ang aming paniniwala, MCGI yan. May dalang ang mga ngaral doon, syempre magmumula doon. Hindi naman ang mga ngaral namin, ang leader namin, hindi naman nagmula sa Jehovah yun, hindi naman nagmula sa sa Sabadista or sa anumang samahang pananampalataya. Doon din nagmula. Kaya kami naniniwala na ang kanilang leader doon din magmumula. Saan nagmula ang aming leader ngayon? Sa Katoliko ba nagmula? Doon din naman eh. Kaya yun ang paniniwala namin. Ang hamon ko lang, kahit sino po sa inyo na lumayas, kung meron sa inyong magpapalitaw, na yung Jeremias 30:19 sa kanila natupad, hindi sa amin. Yang hula na yan, inuulit ko ha. Yang hula na yan, kinatuparan ng Israel. Hindi lang sa Israel matupad yan. Hanggang ngayon matutupad yan. Kung mayroon pang katutuparan yan, sabihin mo sa amin kung sino yun. Doon tayo, sama-sama tayo doon. Pero kung wala, mananatili ang aming paniniwala, Church of God International yan sa panahong ito. Ayan, Brad Toy, i-wave ko na po. Madaling maintindihan naman yun. Hindi na kailangan ng maraming ng maraming pananalita pa eh. Naintindihan nyo naman yung sinasabi ko, tiyak yun. Ayun, salamat po sa Diyos. At nagpapasalamat po ako dito kay Dark Knight dahil nag-real voice siya. Hindi lang po siya makapag-open ng camp kasi hindi niya gagawin yun eh.